Ayan. So magandang hapon po muli sa bawat isa at tayo nga ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. We are now on our third week no, ng buwan ng Marso. Today is March 16. And for the last several weeks ay nag-aral tayo. No? Inaral natin ang tungkol o ang ating series for this month is about the local church, no? The body of Christ which the Lord has started, no? Sabi nga in Matthew chapter 16 verses 16 to 18, ang sabi ng Panginoon kay Peter, no? Sabi niya, upon this rock I will build my church and even the gates of hell will not be able to prevail over it. So tandaan po natin mga kapatid na ang church, no? Ano man ang pangalan nito, saan man ito located, it was actually the Lord Jesus Christ who built His church. Hindi po ito pag-aari ng sino man, hindi ito property o kingdom ng sino mang mga pastor o bishop o ano man ang tawag sa kanila, but the church was actually built and it is owned by the Lord Jesus Christ. Kaya nga po mahalaga sa atin na bilang mga Christians today, and especially tayo po na mga part, no, we consider ourselves to be part of a local church ng House of Refuge, mahalaga na maintindihan natin what are God's plan and purpose for His church. Hindi lang tayo uma-attend without knowing our calling. Hindi lang tayo dumadalo sa isang ministry without knowing what God's plan or what God's purpose is for that particular local church. So, nung po nakaraang 2 linggo, we have learned that one of the purposes of the local church is to serve one another. Paglingkuran natin ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. I mean, maglilingkod tayo not for the purpose of getting back kung ano yung ating pinaglingkod, but simply serving one another. And last Sunday, we also talk about the local church, no, na ang calling nito is for us to be accepted, no? Na regardless ano man ang ating status, ano man ang ating economic condition, o ano man yung ating mga nakaraan, we were all called to be accepted with one another, no? Mahalaga po na kung paano tayong tinanggap ng Panginoon, ganoon din natin tatanggapin ang bawat isa sa loob ng kanyang simbahan. Sabi nga natin, ang ilan sa atin siguro iba-iba yung ating background, no? Iba-iba ho yung ating mga upbringing. Iba-iba yung mga lugar na kinalakihan natin. But nonetheless, since we are part of His local church, the body of Christ in House of Refuge, we have to learn how to accept one another. By accepting one another, tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoon sa atin na mahalin natin ang bawat isa. So this afternoon, titingnan din naman natin ang isa sa mga another calling and purpose of the local church. At bukod sa paglilingkod natin sa bawat isa, bukod sa panawagan for us to be able to accept one another, mga kapatid, tayo po bilang church today, we're called by God to be a message bearer. No, tinawag po tayo ng Panginoon hindi lamang maglingkod sa bawat isa, hindi lamang upang tanggapin natin ang bawat isa, but thirdly, ito ho ay mahalaga, no, na tayo po ay maging tagapaghatid ng mabuting balita o ng mensahe ng ating Panginoon. Alam niyo po yung concept ng messenger, di ba? Alam natin yung konsepto ng tagapaghatid ng balita. And normally, sa mga pelikula o siguro even sa mga stories, normally, ang mga message bearer po ay either they bring good news or a bad news, no? Normally po ang mga tagapaghatid ng mensahe ay meron dalawang uri ng mensaheng ipapadala. Either ito ay mabuting mensahe o mabuting balita o kaya hindi magandang balita. But we thank God today na ang ating pong calling bilang mga mananampalataya, we were called to bring the good news. No? Ang ating pong tayo po, bawat isa sa atin na mga Kristiyano, ay tinawag ng Panginoon na magdala ng mabuting balita.
Several days ago, napakaraming mga naging ganap sa ating bayan at iba't ibang uri ng mga balita ang natatanggap natin. Na yung iba't ibang mga uri ng balita na yun sometimes ay naghahatid sa atin ng hindi magandang, impact o hindi naghahatid sa atin ng hindi magandang uri ng kaisipan. Because we have been, there's a lot of fake news, mga bad news na nag-proliferate sa ating, bansa, nowadays. But mga kapatid, tandaan po natin na bilang mga Christians today, we were not called to bring the bad news, but rather, tinawag po tayo ng Panginoon para maghatid ng magandang mensahe para sa bawat isa. And we can see this in Acts chapter 15, verses 8 to 11. Ito po ay isang istorya kung saan ang iglesia during that time were newly born, bagong panganak pa lang noon ng iglesia sa Jerusalem at sa iba't ibang panig ng iba't ibang dako during that time. And mahalaga na mula sa karanasan ng mga unang mga disciples o unang mananampalataya, makakuha tayo ng mga principles that we can learn. Bakit ba natin dapat na ihatid ang magandang balita o ang ebanghelyo sa kapanahunan natin ngayon? Let's read from Acts chapter 15 verses 8 to 11. Ang sabi po dito, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila ay tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Verse 9, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Verse 10, bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Verse 11, sumasampalataya tayo na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoon at gayon din naman sila. Ito pong mga talatang nabasa natin mga kapatid, actually ay bahagi ng Acts chapter 15 na kung saan during the time, there were some debate or yung tinatawag na parang mga talakayan among the leaders of the early church in Jerusalem. Na kung saan ang mga apostles sa pangunguna nila Apostle Pedro, of course, si Pablo and the rest of the apostles, and hindi lamang sila kundi kasama yung mga elders o yung mga unang leader ng simbahan during the time. And they were debating during the time whether the Gentile believers, yung po mga mananampalataya, yung mga pagano, mga hentil na mananampalataya, will be asked to follow the Jewish customs. Ano po yung customary ng mga Hudyo during that time? Na ang isang tao ay dapat na magpatuli in order to receive God's salvation. That is why they were having this debate, no? This discussion, no? Kasi aside from the Jewish, aside from the Israelites during that time, because marami pong mga unang mananampalataya na naging message bearer, kumalat ang gawain ng Panginoon that even the Gentile, yung pong mga pagano, yung mga unbelievers, ay nagkaroon ng opportunity to be able to believe the gospel. Kaya po sabi nila, ire-require ba natin sa mga Gentiles na magpatuloy din sila katulad natin so that ang tulad natin, sabi nila, sila rin ay magkaroon ng kaligtasan. But here we see, no, in verse 8, na pinaalala sa kanila ni Pedro na ang Diyos ay hindi nag-create ng distinction between the Jews and the Gentiles, and that all, ang bawat isa, regardless kung ikaw ay mananampalataya o hindi, kung ikaw ay Hudyo o pagano, as long as you have believed on the Lord Jesus Christ, you are going to receive His salvation. No? So nagkakaroon po ng gano'n, no? ng talakayan
Kaya pinaalala sa kanila ni Pedro na ang kaligtasan ng Diyos actually were made not only for the Jews but for everyone. He explained to them na kung papaano po ang ebanghelyo ay applicable hindi lamang sa mga Israelita o sa mga Hudyo, but it is also applicable maging sa buhay ng mga Hentil because everyone who received the gospel of the Lord Jesus Christ also received the Holy Spirit, and because they have the Holy Spirit in their hearts, nililinis ng Panginoon ang ating mga puso at tayo ay tumatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya po mahalaga mga kapatid na tandaan po natin na bilang mga Kristiyano today, we have to remember that it is not tradition, it is not our religious practices ang siyang maghatid ng katotohanan sa atin, no? But rather, ang katotohanan lamang po ng ebanghelyo ang siyang maghahatid ng kaligtasan sa ating mga buhay. Hindi kinakailangan ikaw ay miyembro ng isang relihiyon for you to be able to receive God's salvation. Ang kailangan mo lamang ay tanggapin ang Panginoon sa buhay mo, magsisi sa iyong mga kasalanan, and then eventually, you will be able to receive God's salvation. And alam niyo po ba mga kapatid na kapag tayo ay tumanggap na sa Panginoon, naturally, ay nagkakaroon tayo ng mga actions that we do good works, gumagawa tayo ng kabutihan bilang result ng ating karanasan of having the truth and the freedom from the message of Christ. No, mga kapatid, these things will not going to happen to us. Hindi magaganap ang mga bagay na to sa atin not unless we hear the message of God's salvation. And the same thing with the rest of the people today. They will not be able to receive the good news of God's salvation without the message bearer. Kaya tandaan po natin ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos. If you are a Christian today, you have accepted Jesus in your life, tandaan po natin kahit hindi ka pastor, hindi ka teacher, hindi ka prophet, hindi ka evangelist, hindi ka apostle, as long as you are a Christian, a believer of the Lord Jesus Christ, you have received something from God. Amen? No? Meron po tayong tinanggap mula sa Panginoon and we have received the message of God's salvation that we today bilang mga Kristiyano, we have to bring it. Kinakailangan dalhin natin ito at ipakalat natin sa maraming mga tao. Because as a church, our calling is to be a message bearer. Mga kapatid, ano po ang tatlong kadahilanan why we need to bring the message of God's salvation? Tandaan natin na regardless kung nasaan ka man ngayon, meron kang tinanggap na mensahe na mabuting balita. And we have to bring this to the people. So we will going to see some of the reasons. Hindi ito yung kompleto, but these are some of the reasons why we need to bring the message of the good news, the message of God's salvation to other people. Number one is that, ang sabi po rito sa verse 8, the good news. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? The good news is offered to all the people. Ang mabuting balita po ay ino-offer, ibinibigay para sa lahat ng mga tao. Dito po sa verse 8, ang sabi po nila, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila ay tinanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. In English, God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them. Makikita po natin dito mga kapatid that the Apostle Peter was actually referring to the Gentiles. Ang sabi niya, sila ay tinanggap niya. Ang mga hentil ay tinanggap ng Panginoon nang ipinagkaloob niya sa kanila ang kanyang Espiritu Santo. Here we see mga kapatid
na ang ebanghelyo na tinanggap ng mga Gentiles, ng mga pagano during that time ay nagpapatotoo na dahil sila ay tumanggap na rin ng banal na espiritu sa buhay nila, ito ay nagpapatotoo that God had accepted them, na sila ay tinanggap na ng ating Panginoon. Ibig po sabihin, bilang mga Christians today, tulad ng mga unang Hudyo nung panahon na yon, tandaan po natin that the message of the gospel, the good news that we have in our hands is not exclusive, hindi ho ito exclusive lang o para lamang sa isang particular na lahi o para lamang sa isang particular na grupo, but it is actually intended and offered to everyone. Amen po ba mga kapatid? Na hindi tayo dapat pala mamili kasi ang Panginoon mismo ang nagsabi na ang mga unang pagano noon who have accepted the gospel of the Lord Jesus Christ have in the same way accepted the Holy Spirit in their lives. In other words, mga kapatid, ipinapakita lamang ng Panginoon ang kanyang pagtanggap sa mga taong ito nung binigyan niya ng proof, ng ebidensya when He gave the Holy Spirit to them kung papaano ang mga Jewish believers have received the Holy Spirit, the pagan believers, the Gentile believers also received the Holy Spirit in their lives. Amen po. Ito'y nagpapakita lamang sa atin na ang Ebanghelyo, ang mabuting balita that we have in our hands, is intended for everyone. Kaya nga po nung unang panahon, ang unang simbahan noon were marked, no? Sila ho ay nagkaroon ng magandang palatandaan, no? Na tinanggap nila ang iba't ibang grupo ng mga tao during their time. And it is also the same thing with us. Sino ba yung mga tao na nasa paligid natin? May mga taong mahihirap, may mga taong mayayaman, may mga tao na may mga pinag-aralan, mayroong mga taong mababa ang pinag-aralan. But let us remember that the good news that we have, yung mabuting balita na dala-dala po natin, pwede nating ibigay kahit kanino. Pwede nating i-offer, pwede nating i-share kahit na sino o anong grupo man ito ng tao. Amen po ba? Kaya nga po kami sa TEP, ang amin pong misyon, isalin ang Biblia sa lengguwaheng maiintindihan, hindi ng tagalungsod, kundi ng mga tao na nandun sa mga liblib na lugar, sa mga tribo, upang kanila pong marinig at maunawaan din ang salita ng Diyos. So that together, no, tulad natin, like us, who have received the good news of salvation, matanggap din ng mga tao na nandoon sa bundok. Amen po. Kaya mga kapatid, tandaan po natin that the good news that we have in our hands is actually intended, being offered for everyone. And as a church, bilang House of Refuge Community, we are to share the message. We are to share the good news. Kanino? To everyone and not just to the few. Mga kapatid, wala akong edad, wala akong katayuan sa buhay ang pinipili para maghatid ng mabuting balita sa buhay ng ibang mga tao. Secondly, ang sabi po rito is that the good news that we have, hindi lamang ito being offered to everyone, but secondly, the good news that we have, actually, meron pong kapangyarihan. No? Yung palang mabuting balita na meron sa atin, na dala natin, meron pala itong magandang idudulot sa mga taong makikinig. Ano po mangyayari sa kanila? Ang sabi po rito, it's going to cleanse their hearts. No? Lilinisin nito ang puso ng mga tao. Siguro, hindi dito tinutukoy yung physical na puso, kundi tinutukoy dito yung totoong puso, yung kalooban, yung pagkatao natin, that whenever we heard the good news and we receive the good news of God's salvation,
No, 'pag tinanggap daw po ito ng tao, it's going to cleanse our hearts. Naalala ko po 'no, nung 2017 when I had this TIA, yung tinatawag na transient ischemic attack 'no, na-confine ako, na-ICU ako, and I was subjected into undergoing an angiogram. Alam niyo sa mga sa medical field, kapagka may ano, para malaman kung mayroong problema yung puso natin, initially kailangan ma-ECG ka muna, para makita yung tibok ng puso mo kung normal ba o hindi. Pero kapagka gusto ng mga doktor ho na makasiguro kung yung puso mo ba ay may bara o wala, you have to undergo what they call as angiogram. Ito pong angiogram, para 'tong operasyon na merong ipapasok sa isang bahagi ng katawan mo, and from there, malalaman nila kung meron bang bara sa puso natin. Alam niyo noong 2017, thank God na, malinis pala yung puso ko 'no, walang bara 'no. Pero alam niyo yung cost ng angiogram noon, siguro around 60 o 70,000 'no, for that siguro mga 1 hour procedure. And in fact, kapagka meron silang nakitang bara sa puso ng tao, no, immediately yung pasyente will be subjected into undergoing angioplasty, 'no? Ito yung talagang ano na, tatanggalin yung bara, meron parang idudugtong, may kukuning something sa may anong tawag dito? Singit 'no, tapos merong ilalagay dun sa'yo, and grabe mas mahal na yung procedure na yun 'no. Gano'n ho katindi kapagka merong problema sa puso natin physically. Pero alam niyo ba, meron ding malaking problema kapagka ang puso natin, yung totoong pagkatao natin, yung buhay natin ay hindi maayos at marumi sa harapan ng ating Panginoon. That is why in verse 9, ang sabi po nila dito, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Sa English, He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Salamat na lang po mga kapatid, because the message that we have is something that will going to bring, no? Ito po isang bagay na magdadala ng malaking pakinabang sa mga tao na tatanggap nito. Ano po sabi dito? Ang mabuting balita, ang ebanghelyo, ang magandang balita na dala natin sa ating mga buhay ay maglilinis ng puso, maglilinis ng buhay ng isang individual. Mahirap po pagka marumi o may problema sa puso natin. Well, the Bible says, no, na ang lahat po sa atin ay nagkasala. And because of that sin, no, tayo pong lahat in one way or the other have inherited a sinful heart. No? Sabi nga, sa lahat ba ng mamanahin, ang namana pa natin masamang puso, no? Kasi ganoon talaga no? Yung mga ninuno natin, no, magmula kay Adan at kay Eva, we were all sinners. The Bible says, no one, no, walang sino mang nakapasa to God's standard. That is what all of us are considered to be sinners. Whether you like it or not, mga kapatid, kuminsan kahit sa panahon na tayo ay may edad na, kuminsan yung masamang puso o yung makasalanang puso umaandar pa rin o gumagana pa rin. Kaya nga tandaan po natin that when we receive the gospel truths, kapag tinanggap na natin ang katotohanan mula sa ebanghelyo o sa mabuting balita ng ating Panginoon, tandaan po natin na nagsisimula na rin ang proseso ng paglilinis ng ating mga puso from our inner being, mula sa kaibuturan ng ating puso hanggang sa panlabas na anyo ng ating mga buhay. And this is only made possible when we have received the true message of the gospel. Sapagkat ang mensahe ng mabuting balita, actually, ito ang maglilinis sa atin. Kaya nga,
Ang sese 'di ba pagka nararanasan natin, nagkakaroon tayo ng realization, dati hindi ako ganito, dati hindi ako maayos makitungo, dati hindi ako mapagpakumbaba, dati hindi ako ganito 'no. Somehow, nagkakaroon tayo ng tinatawag na transformation sa ating buhay. Nababago yung puso natin, nababago yung ating attitude, nababago yung ating mga pananaw. And we learn to be more Christ-like in our attitude. Bakit ito nangyayari sa atin? Kasi tinanggap mo ng totoo sa puso mo ang ebanghelyo, ang mabuting balita na nagmula sa ating Panginoon. And this gospel points us towards Christ. Itinuturo tayo ay dinadirect nito sa ating Panginoon, thus giving us a fresh start as an individual. Amen po ba? Mga kapatid, meron tayong dalang mabuting balita. Ang mabuting balitang ito ay para sa lahat, sa mga kasama mo sa trabaho, kapitbahay mo, kamag-anak mo. At maganda, pag dinala mo yung mabuting balita sa kanila, ang sabi ng Bible, ito ay maglilinis ng kanilang mga puso. They don't need to pay hundreds of thousands para malinis yung bara ng puso nila. Tanggapin lang nila si Jesus ng totoo sa puso nila. Lahat ng anumang marumi, lahat ng anumang kasalanan sa buhay natin, papatawarin ng ating Panginoon. Alam niyo po kasi 'pag marumi ang puso ng tao, hindi magfo-flow ng maayos yung 'di ba? Hindi magfo-flow ng maayos yung blessing ng Diyos sa kanila. Gano'n din sa physical heart. Kung may bara yung puso natin, hindi dadaloy ng maayos ang dugo sa katawan natin. Magkakaroon tayo ng heart attack o magkakaroon ng stroke. Kaninang umaga, sabi ng tao namin pinakita sa akin, sabi niya, "Sir, tignan niyo po yung dryer 'no, ng washing machine." Meron po kaming dryer dito na binili ng daughter-in-law namin dito sa farm 'no, several months ago. Pero nagtataka kami bakit hindi siya makatuyo ng mga damit pagkatapos na malaban, lalagyan namin sa dryer. It will normally take us 3 to 4 times 'no, at least mga 40 minutes bawat ano mo, bawat, ah, pagsalang mo sa kanya pero hindi natutuyo. Alam niyo kanina nilinis niya, ang daming makakapal na mga parang yung mga fiber na nagmula dun sa mga unang pinatuyo nun na nagiging bara doon sa system niya kaya hindi siya nakakatuyo. Pero ngayon natanggal na, aba maganda na magpatuyo ng damit. The same thing with us mga kapatid, 'pag may bara sa ating spiritual heart, hindi makakadaloy ng maayos ang pagkilos ng Panginoon and even the blessings that God has prepared for us. Mga kapatid, we bring the good news. Because the good news ay, sabi rito, naglilinis ng puso ng tao. Thirdly, the good news that we bring also, no, hindi lamang siya naglilinis ng puso ng tao, but it brings salvation by grace. In verse 11, ang sabi po rito, sumasampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoon. Gayon din sila. Sa English, we believe that it is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved, just as they are. Ang sabi nila, no, tulad natin, naligtas tayo sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Ito ay posible lamang when we receive the gospel, when we receive the good news that comes from the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito po very fundamental that in Christ all men are saved. Amen po ba? No, na ang kaligtasan is only possible through the Lord Jesus Christ. Hindi sa sinumang tao, hindi sa sinumang prominenteng presidente o anumang uri ng opisyal sa ating pamahalaan, even sa mga religious leaders. Wala hong maliligtas sa pamamagitan ng tao
but all men can only be saved through the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, walang anumang tradisyon, walang anumang mga religious rituals or ceremonies ang makapagliligtas sa atin, but the plain and simple gospel for the salvation of everyone. Next month, April, magkakaroon na ng tinatawag na mahal na araw. Marami mga tao uli, traditionally, were going to hurt themselves, no? Papapako nila ang sarili nila, sasaktan ang nila ang sarili nila, believing na kapag ginawa nila yun, maliligtas sila. Pero mga kapatid, no amount of religious rituals, no amount of religious traditions will going to bring salvation into our lives. But the good news, the gospel, the simple gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi lamang ho ito naglilinis ng ating mga puso, but secondly, ito ay naghahatid ng kaligtasan para sa bawat isa na tatanggap dito. Kaya nga, as Christians, we cannot look on others with prejudice or judgment. Hindi natin pwede sabihin, hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng ganitong salvation. Hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng church. No, we cannot say that because every one of us, tandaan po natin, no amount of our good works can bring salvation in our lives. In Christ alone, that we can have God's salvation. Kaya mga kapatid, very powerful. Dala natin, nasa kamay natin. And one of His purpose, why you are here at House of Refuge Community, is for you to be God's messenger. Dali natin ang mensahe ng mabuting balita. Huwag na yung mensahe ng masasamang balita sa ating kapaligiran. Dali natin ang magandang balita ng pagliligtas at paglilinis ng Panginoon sa buhay ng tao, ng sino mang tao na mananampalataya sa Kanya. Let us pray. Lord, marami pong salamat for your word this afternoon. Salamat po, Panginoon, for trusting us with your message of salvation, the good news of salvation that is intended for everyone. Tulungan mo po kami na ngayon na nasa aming mga kamay ang mensaheng ito. Tulungan mo po kami na i-share namin ito so that like us, Lord, others will going to experience the cleansing of their hearts. And not only the cleansing, but even receiving your salvation tulad ng natanggap mo namin. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, irregardless, Panginoon, ng aming katayuan o kinalalagyan. Gamitin mo po kami, Panginoon, na maging tagapagdala ng mensahe mo sa ibang mga tao. We thank you and praise you this afternoon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen.